Krimen laban sa sangkatauhan, dahilan ng arrest warrant versus FPRRD. Nihayag ng Presidential Communications Office, PCO, na noong Martes 11 ng Marso. Inihain ng Prosecutor General ang notification mula sa International Criminal Court, ICC, na naglalaman ng isang arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ng mga akusasyong, krimen laban sa sangkatauhan. Ayon sa isang pahayag, kinumpirma ng PCO na natanggap na ng Interpol Manila ang opisyal na kopya ng arrest warrant para kay Duterte mula sa ICC sa madaling araw ng parehong araw. Ang naturang warrant ay naglalaman ng mga seryosong paratang ukol sa mga umano'y krimen laban sa sangkatauhan na isinagawa noong panahon ng kanyang administrasyon. Partikular na sa ilalim ng madugong kampanya laban sa iligal na droga. Matatandaan na nitong Martes, bandang alas 9:20 ng umaga. Dumating si Duterte sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, mula sa isang biyahe sa Hong Kong. At sa kanyang pagdating ay agad na ipinaabot ang ICC notification na nagsasaad ng arrest warrant laban sa kanya. Ayon sa pahayag ng PCO, ang Prosecutor General ay nagsagawa ng mga formal na hakbang upang ipagbigay alam sa gobyerno ng Pilipinas ang pagkakaroon ng arrest warrant laban kay Duterte, na may kinalaman sa mga investigasyon ng ICC sa mga akusasyong may kinalaman sa paglabag sa karapatang pantao. Binigyang diin ng PCO na sa kabila ng isyong ito, si Duterte at ang kanyang mga kasama ay nasa mabuting kalusugan. Sinabi rin nila na ang dating Pangulo ay kasalukuyang nasa kustodiya ng mga awtoridad sa Villamor Air Base, isang kampo ng militar sa Metro Manila, na itinuturing na isang ligtas na pasilidad para sa mga high-profile na personalidad. Ang pagkakaaresto kay Duterte ay bahagi ng patuloy na investigasyon ng ICC ukol sa mga alegasyon ng mga karahasan at extrajudicial killings na nauugnay sa kanyang kontrobersyal na war on drugs. Ang mga pagsisiyasat na ito ay nagsimula mula nang lumabas ang mga testimonya at ebidensya ng mga umano'y ilegal na pagpatay sa ilalim ng programa ng pamahalaan laban sa droga. Ang ICC ay nagpatuloy ng mga hakbang upang alamin ang lawak ng mga insidenteng ito at kung paano nakagawa ng mga krimen laban sa sangkatauhan sa ilalim ng pamumuno ni Duterte. Matapos ang mga pahayag mula sa PCO, nagbigay ng mga opinyon ang mga eksperto at mga taga-suporta ng dating Pangulo hinggil sa legalidad at proseso ng mga hakbang na isinagawa ng ICC. Ang ilan ay nagsabi na ang hakbang na ito ay hindi nararapat dahil ito ay isang paglabag sa soberanya ng Pilipinas. Samantalang ang iba naman ay sumuporta sa mga hakbang ng ICC bilang isang pagtatangka na makamit ang katarungan para sa mga biktima ng umano'y mga ilegal na aktibidad sa ilalim ng administrasyon ni Duterte. Bagamat patuloy na umaaligid ang kontrobersya, ipinagpatuloy ng PCO ang kanilang pahayag na ang gobyerno ng Pilipinas ay magsasagawa ng mga hakbang ayon sa mga umiiral na batas. At patuloy nilang ipaglalaban ang pambansang soberanya. Inaasahan na magpapatuloy ang mga legal na hakbang ukol sa issue. At ang mga abogado ng mga partido ay magbibigay ng kanilang pahayag at posisyon ukol sa mga susunod na hakbang na tatahakin. Sa ngayon, ang isyong ito ay patuloy na sinusubaybayan ng buong bansa. At nagiging isang malaking usapin sa politika at karapatang pantao, pati na rin sa relasyon ng Pilipinas at mga international na institusyon tulad ng ICC. Ang mga susunod na hakbang ng gobyerno, pati na rin ang legal na tugon mula sa mga abogado ni Duterte, ay magiging mahalaga sa paglilinaw ng isyong ito.